Sige, isang malakas na palakpak naman para sa ating Panginoon. Amen. Dahil syempre, di ba, laking pasasalamat natin na binigyan ulit tayo ng Lord ng privilege na makapag-aral at makapakinig ng kanyang salita. Nabati nyo na din ba yung mga katabi nyo? At syempre, batiin din natin ang ating mga bagong kapatid. Welcome po sa Youth Connect. Okay, so tayo ay nasa series pa rin ng Back to Beginning. So bago yon, di ba, may mga changes dito sa ating Youth Connect. Alam naman po natin yun, di ba? And since first Friday ngayon ng buwan, tayo ay nag-gather ngayon dito sa church. And the following Fridays ng month na ito, meron tayong Youth Connect group. So nakapag-update na ba ang lahat kung saang grupo sila kasama? Yes, okay. So, di ba, nakaka-excite kasi may bagong setup yung ating Youth Connect. Kaya, huwag kayong malungkot na hindi nyo na makikita yung ibang kasama nyo kasi every first Friday of the month naman, magkakasama-sama tayo ulit dito sa church. Again, tayo ay nasa series ng Back to Beginning. And ngayon, pag-uusapan natin is, ang topic natin entitled, Go Back to Your First Love. Ha? Bakit about love? April na. April na, hindi na love month. Dapat outing na yung pinag-uusapan. Nakapag-outing na bang lahat? Hindi pa. Yung iba nakapag-outing na, no? Siyempre sa init ng panahon ngayon, kailangan talagang pumunta sa dagat, sa swimming pool. So, isang tabi muna natin yung about sa summer. Tayo ay mag-aaral muna about sa love. So, go back to your first love. And bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Hingin natin ang gabay ng Panginoon sa ating pag-aaral. Hallelujah, Panginoon. Muli, salamat o Diyos sa iyong kabutihan, katapatan sa buhay ng bawat kabataan na naririto ngayon, maging ang mga kasama namin through online. Panginoon, patuloy na ikaw ang kumilos, malayang gumalaw at maranasan ang presensya mo sa bawat isa, sa buhay ng bawat kabataan na naririto. Ang bawat salita ang aming mapapakinggan ay patuloy na makakatulong sa amin upang mabago at lumago ang aming espiritual na buhay. Salamat o Diyos sa iyo ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May isang tanong ako dito. Do you remember when you fell in love for the first time? Sige, mag-i-interview tayo ha. So ano yung naramdaman nyo nung na-in love kayo? Nung first time kayo na-in love, not necessarily love sa tao. Pwedeng sa bagay, sa interest nyo, sa buhay, sa career, yung ganon. Sige, hanap tayo ng mai-interview natin. Si Wela. kasi pala turo eh. Wela. Palakpakan natin si Wela. Ano po yun? Have you fell in love? Opo. Ano po next? Naaalala mo pa ba yung panahon na, fell in love? Kanino o saan o ano? Secret. Okay. Ano po? Ano yung naramdaman? Ano po? Motivated po. Tapos, ang gaan, gano'n. Thank you, Wela. So si Wela, nung na-in-love siya, motivated and magaan daw sa feeling. Ditong side naman, si Myla. Myla. Ayun, same question. Have you fell in love? No. Uy, grabe. Decision kayo. Hindi, joke lang. Sa ano na lang. Sa hayop na lang. Piyaso kasi kami dalawa. Ano yung P? Nakaka-excite lagi umuwi. Yes, tama. Thank you, Myla. Palakpakan natin si Myla. Okay, no? Lahat tayo dito,
Siyempre, aminin natin lahat, di ba? Lahat tayo ay umibig na. Tama ba? Yes, tama. Naniniwala ba kayo sa idea na first love never dies? Sige, taas nga yung kamay sa naniniwala. First love never dies. Wala. So, lahat kayo hindi naniniwala. Tama ba? Merong naniniwala. So, merong naniniwala, merong hindi naniniwala. Okay. So, in reality, may mga chances kasi talaga na nangyayari ito, pero meron din na hindi nangyayari. For example, sa tao, meron sa tao, di ba, yung first boyfriend or first girlfriend nila, yun yung napapangasawa nila. Meron din naman na hindi yun yung first boyfriend or girlfriend nila, pero sila yung naging mag-asawa din. Sa career, di ba? Lahat tayo, nung bata tayo, meron tayong mga dream job, di ba? Maging teacher or doctor or nurse. Yung iba din sa atin, natutupad na yung pangarap na yon. Pero yung iba, hindi rin. Kasi siguro, yung career na hinahanap nila, siguro sinasacrifice din nila kasi kailangan nila ng mas malaking pera or mas malaking sahod. And, okay, but when it comes to God, this is not applicable. Hindi siya applicable kasi kapag dating sa Diyos, of course, di ba, kapag may nakilala tayong tao, hindi naman pwede na mas angat yung love na meron tayo dun sa tao na yun kesa sa Diyos. Tama? Sa bagay, hindi rin dapat na kapag nakuha natin yung bagay na gusto natin, mga gadgets or anything, hindi rin pwede na mas angat or nagugugol na yung oras na yun na natin doon sa gadgets na yun or anything na bagay kesa sa oras natin sa Panginoon. Sa ating mga careers or sa school, hindi rin dapat na yung buong oras at panahon natin ay mas mahaba kesa sa panahon natin sa Diyos. Because the Bible warned us to not forsake our first love. Mas lalo tayong tumatagal sa Panginoon, mas lalo dapat na umiinit at lumalalim yung pag-ibig natin para sa Diyos. Sige, tanungin nyo nga yung mga katabi nyo. Sige, kalabitin nyo, bro, sis, malakas pa rin ba ang tibok ng puso mo para kay Kristo? Sige, tanungin nyo, malakas pa rin ba ang tibok ng puso mo para kay Kristo? Ano sabi? Ano sagot? Siyempre, oo. Dapat malakas pa rin ang tibok natin para sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin kung ano ba ang love. So what is love? Love is part of what it means to be a human being. Kahit sino man tayo at kahit ano man yung pinaniniwalaan natin, alam ko bawat isa dito knows something about love. Having an idea with regards to love is one thing, and it is a whole different matter to love someone or something. Pero dito alam ko mag-a-agree ang lahat sa atin that God is love. Amen? Amen. God, sabay-sabay natin sabihin, God is love. And the Bible says that if we don't have love, we are nothing. Then, if God is love, if we don't have Him, we are nothing. Dito nakasentro ang Biblia sa pag-ibig ng Diyos sa tao. We cannot love others kung hindi ang Diyos ang ating first love. Kumbaga sa libro, dapat yung Lord yung author ng buhay natin. Tingnan natin yung story sa Genesis chapter 22, when God tested the love of Abraham. Isaac was a promised son to Abraham, but one day, God tested the love of Abraham to him. Inutos ng Diyos na ialay ni Abraham si Isaac sa kanya. Kung kayo si Abraham, di ba hindi nyo maiintindihan ang Diyos? Kasi mapapatanong tayo, bakit nyo po binigay sa akin kung babawiin nyo rin pala, kung kukunin nyo rin pala? And take note, dahil may tamang paraan ng pag-aalay noon. Hindi lang basta sasaksakin yung tao. Literal na parang kakatayin si Abraham.
ni Abraham si Isaac. Sorry. So, kahit sino pa ang tanungin, kahit sino pang tatay ang tanungin, o sige, sa atin na lang, kahit tayo, tanungin natin yung tatay natin, di ba? Kahit gaano tayo kapasaway, kahit gaano natin pinapainit yung ulo natin, or kahit sobrang sama pa ng mga anak nila, walang tatay na mag-iisip na patayin ang anak nila. Tama ba? Yes. Pero bakit kayang ipagpalit ni Abraham ang kanyang anak para sa pag-ibig niya sa Diyos? Dahil mas mahal ni Abraham ang Diyos kaysa sa kanyang anak. Dahil lagi niyang naaalala at hindi maalis sa kanyang puso lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Alam ni Abraham na mawala man ang kanyang anak, kaya itong palitan ng Diyos. Kung paano naghimala ang Diyos nung nagdadalang tao yung kanyang asawa, ay kayang muling gumawa ng Diyos ng himala dahil alam niya na pangako ng Diyos ito sa kanya at ito ang pinanghahawakan ni Abraham. Isa ito sa paraan upang manatili na ang first love mo ay ang Diyos. You need to always remember the goodness and faithfulness of God in your life. Again, basahin po natin. You need to always remember the goodness and faithfulness of God in your life. Mabuti ba ang Diyos sa buhay mo? Yes. Matapat ba ang Diyos sa buhay mo? Yes. Amen. Lahat tayo nararanasan yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya alalahanin lang natin yung mga yon, kagaya nga ng ginawa ni Abraham. Mas mahal ni Abraham ang Diyos dahil una siyang minahal ng Diyos. We can love others because it is God who demonstrates what love is. God loves us first. That is why we need to make our God our first love. Let's read Romans chapter 5, verses 7 to 8. Now, most people would not be willing to die for an upright person, though someone might perhaps be willing to die for a person who is especially good. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Grabe, no? Grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabihin sa katabi nyo, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. You know what, youth? God loves us not because we are reading the Bible. God loves us not because we are attending church or we are attending Youth Connect. God loves us not because we are serving Him. God loves us not because we are praying and having our devotion. Yes, gusto ng Lord yung mga gawain na yan. Gusto ng Panginoon na ginagawa natin yan. Pero alam nyo ang dahilan kung bakit mahal tayo ng Diyos. God loves us because that's His character. Character ng Panginoon ang mapagmahal. Amen? Amen. He is a loving God. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nakadepende sa kung sino man at ano man, dahil ang pag-ibig ay nag-originate talaga sa Kanya. At kapag ito ay dumaloy sa atin, babaguhin tayo at tutulungan tayo nitong magmahal tulad ng pagmamahal niya. We need to remember this. God should be our first love because He has loved us first. Loving God is always choosing God. Again, let's read it. God should be our first love because He has loved us first. Loving God is always choosing God. Amen. But you know, youth, there is always a danger when we lose our first love. Sa panahon na lumalamig na yung pag-ibig mo sa Diyos, unti-unti lumalayo din yung puso mo sa Kanya.
Kung dati sobrang lapit mo sa Diyos, ngayon stranger ka na sa Kanya kasi hindi mo na nararanasan yung paghipo niya. Magsisimula na ring mawala yung interest mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na laging nagpe-pray, hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakakadalo ng mga gawain. Hindi ka na laging tumatawag sa Diyos. Isa sa dahilan kung bakit nangyayari ito ay dahil sa kasalanan. Sin is the biggest enemy of our love to God. Love fades when we allow sin to grow and take control of our lives. No, nakokorrupt tayo nito, dinadaya tayo, at darating yung time na we love the world more than God. We start to rely on ourselves or on our own rather than to God. You start to set your affection sa mga bagay sa mundo. Your love to God starts to grow old, and as it fades, humihina na yung pananampalataya mo. Hindi mo na nami-miss ang Diyos, hindi mo na hinahanap ang Kanyang presensya. Let's read Matthew chapter 24, verse 12. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Sana wag mangyari sa atin ito, yung ganitong sitwasyon na manlalamig yung pag-ibig natin sa Diyos. Sana wag itong mangyari sa ating mga buhay. At syempre bilang tao, dumadaan tayo sa mga problema, sa mga pagsubok ng buhay. Siguro dumadating sa point na ang iba sa atin nanlalamig or nawawalan na ng oras, panahon sa Diyos. At alam nyo ang paraan para maibalik natin yung alab ng pag-ibig natin sa Diyos? We need to forsake our sin than to forsake our love to God. We need to repent. We need to repent. Sabi mo sa katabi mo, we need to repent. Na lagi mong i-check yung sarili mo at ipa-examine sa Diyos yung puso mo. Kapatid, hindi sign of weaknesses na mag-repent. Hindi sign of weaknesses yung pagre-repent. Sign ito that you are a strong person. Hindi kahinaan ang lumapit sa Diyos. Hindi kahinaan ang mag-repent. Maging open tayo sa corrections, palambutin natin ang ating mga puso, at maging willing tayo na makinig at sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Balik tayo sa buhay ni Abraham. Kung titingnan natin, di ba, may chance na siya na hindi sumunod sa Diyos. Kasi nating tulos na siya, di ba, dahil nakuha na niya yung gusto niya, meron na siyang Isaac. Ngunit alam ni Abraham na kapag ginawa niya ito, mas lalo lang niya bibigyan ng puwang ang kasalanan na pumasok sa buhay niya. Alam niya na kung pipiliin niyang sumunod at mas uunahin niya ang pag-ibig niya sa Diyos, mas maraming bagay pa ang inihanda ng Diyos sa buhay niya, na magbibigay sa kanya ng assurance na tama yung ginawa niya. And if we love God first, magdadala ito ng security sa atin. At ito'y magiging guarantee natin na hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos. Amen. We know that one who gave the promise is a one true God. Totoo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pangako. Amen? Amen. And lastly, upang hindi mawala ang love mo para sa Diyos is, basahin po natin, you need to realign your purpose. You need to realign your purpose. Kailangan mong ayusin yung layunin na hinahakbangan mo. Doing a ministry for God is good. Lahat ng ministry na ginagalawan mo ay isang magandang paraan upang lumago ang iyong pananampalataya at mas lalong umalab ang pag-ibig mo sa Diyos. Pero kahit kailan, huwag mong iisipin na kaya natin ito ginagawa dahil kailangan tayo ng Diyos.
Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Amen. We serve God through our ministry because we all know it is our privilege. Imagine, kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Kahit bagay or bato, pwedeng gamitin ng Diyos. Pero praise God, diba? Dahil tayo ay nandito ngayon at tayo ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kahit sa tingin natin na tayo na yung pinakamagaling, kung wala namang pag-ibig, hinding-hindi malulugod ang Diyos. Hindi mo kayang i-please ang Diyos, pero hindi ibig sabihin magiging complacent na tayo. Do not dwell on our comfort zone. Kailangan mo lumabas at humakbang dahil mas maraming bagay pa ang gagawin ng Diyos para sa'yo. This is a good encouragement sa atin. Huwag mong isipin na dahil ito lang at tingin mo insignificant ang ginagalawan mong ministry. Hindi na ito nagmamatter sa Diyos. Doing great things does not necessarily mean that there is love. In fact, kaya natin maglingkod kahit walang pag-ibig. Pero ito ay nagdudulot ng kapahamakan. Ano man yan, kung may pag-ibig ka sa ginagawa mo, then God is impressed to you. Amen? Amen. And for our conclusion, punta tayo sa book ng Revelation. Ito, matatagpuan to sa Revelation chapter 2. Tignan natin yung buhay ng Ephesus Church. Sabi ng Panginoon sa Ephesus Church, alam ko ang mga ginawa nyo para sa pangalan ko. Patuloy kayo sa paggawa ng mabuti para sa kaharian ko. Nagsuffer kayo para sa akin at hindi sumuko. Nakita ko ang hard work na meron kayo at nakita ko ang pagsusumikap ninyo. Pero meron akong nakitang problema sa inyo. Ano yung nakitang problema ng Lord dun sa church nila? Yung pag-ibig. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na tulad ng dati. Yung Ephesus Church is full of gifts na nasa mataas na ang kaalaman nila sa Biblia at malalim na yung relasyon nila sa Diyos. Ngunit nakalimutan nilang bantayan ang pag-ibig nila sa Diyos. Masyado silang naging busy, masyado silang naging focus sa mga ginagawa nila. They are commended by God for their good works, but God rebukes them about their first love because it fades and grows cold. Hindi na nararamdaman ng Diyos yung tibok ng kanilang puso. Di ba ang isang tao kapag huminto na yung tibok ng puso or hindi na nararamdaman yung tibok ng kanyang puso, ano na yung tao na yun? Patay na, di ba? Kapag nawala yung pag-ibig natin sa Diyos, tulad ng dati, ng tingin sa atin ng Diyos ay patay na. Once nawala yung pag-ibig na meron ka, na naramdaman mo noon sa Diyos, ang tingin sa'yo ng Diyos ay patay na. Today, this is the message of God to each of us. He calls us back to the love we have towards Him. He calls us to go back to Him and do the work you did at first. Gusto ng Panginoon na tayo ay bumalik sa Kanya, manumbalik yung alab ng pag-ibig na meron tayo, na naramdaman natin nung una natin siyang na-encounter. Gusto ng Panginoon na kung paano ka naglilingkod sa Kanya nung umpisa, ganun pa rin na naglilingkod ka sa panahon ngayon. And youth, pikit tayong lahat. Sige, pikit kayong lahat. At alalahanin nyo yung unang pag-ibig na binigay nyo sa Diyos. Alalahanin nyo yung panahon na una nyong na-encounter ang Lord sa buhay nyo. Alalahanin nyo yung panahon
na sobrang sipag, sobrang init ka sa pagpapagamit mo sa Lord. Alalahanin mo yung panahon na mas madaming oras pa ang ginugugol mo sa pagpe-pray, pagbabasa ng Bible, pagde-devotion. Alalahanin mo yung araw na tumibok yung puso mo sa Diyos. Alalahanin nyo yung mga araw na maalab pa ang pag-ibig mo sa Diyos. Di ba masarap alalahanin ang lahat? Okay, pwede na pong buksan ang inyong mga mata. So, sige, magtanong tayo. Ano yung si Arlo? Ano yung na-feel mo nung inaalala mo yung mga ganong panahon? So yung naalala ko po, yung moment na na-inlove ako sa Panginoon is parang na-enlightenment ako, parang nalinawan ako sa sarili ko kung ano ba yung purpose ko sa mundo. So yun po. Thank you, Arlo. And palakpakan naman natin si Arlo. And sa kabilang side, Rob. Nung una kong na-experience si Lord, siguro lumaki na ako sa church nung bata pa. Masaya din po. Very, paano ba sabihin to, nakaka-enlighten ng aking kaluluwa. Yun lang po. Thank you, Rob. Sige, palakpakan din natin si Rob. Okay, di ba lahat tayo, naalala natin, na-enlighten tayo, at ang sarap panumbalikin yung alab ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. At alam nyo, kung dumadaan man tayo sa panlalamig sa Panginoon, kung hindi natin ipapanumbalik yung pag-ibig natin sa Diyos, then the Spirit of the Lord will leave you and you will not be effective anymore. Gumagawa ka nga, kumikilos ka nga, ngunit walang nagiging resulta. Dahil para sa Diyos, ang mga ito ay walang kabuluhan. All these things are all nothing to God. And tonight is the proper time for us na lumapit sa Panginoon and ask God to give us a heart that is always fresh for Him. Na kung paano tayo ay gustong, di ba, tayo lahat gusto natin, kinakain natin fresh, sa mga fruits, sa mga vegetables, lahat gusto natin fresh. Ganon din ang Diyos. Gusto niya laging may bagong apoy ang ating mga puso na umibig at maglingkod sa Kanya. It doesn't matter kung bago ka pa lang, it doesn't matter kung gaano ka katagal, naisin at asamin mo pa rin na magkaroon ng pusong laging nauuhaw sa Panginoon. Dahil ang usapan dito ay hindi kung gaano kalaki ang church, hindi gaano kalaki o kadami yung kinabibilangan mong ministry, hindi gaano kalaki ka magbigay para sa Panginoon, hindi kung gaano ka kahusay, kundi kung gaano kalaki ang pusong meron ka na tumitibok at umiibig sa Diyos. Amen. Mga kabataan, ano man ang pinagdadaanan nating mga problema, mga pagsubok sa buhay, huwag tayong maging katulad ng Ephesus Church. Let's do not forsake our first love. Sa oras na dumadaan tayo sa mga trials, sa mga problems, balik tayo sa Panginoon. Sige, sabi mo sa katabi mo, balik tayo sa Panginoon. Kung kayo ay dumadaan sa pagsubok, lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Diyos. At sabi niyo sa katabi niyo, go back to our first love. Go back to your first love. Okay, sige, inaayayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo ay manalangin. Maaari nating kausapin ang ating Diyos na panumbalikin ang alab ng pag-ibig natin sa Kanya. Sige, hawakan natin ang ating mga puso as we come to the Lord in prayers. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po na lagi ka pong andyan para sa amin. Kahit kailan, O Diyos, ay hindi mo kami iniwan at pinabayaan.
Thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for loving us even though we do not deserve it. Thank you, Lord, for loving us even we are unlovable. Panginoon, kami po ay humihingi ng tulong at nagpapasaliksik sa inyo. Kung makitaan nyo man po ang aming mga puso, ang aming pag-ibig para sa inyo, na nagbago na at hindi na katulad ng dati, Lord. Help us, O Lord, to always remember your goodness and faithfulness on us. Nawa, O Diyos, sa panahon na nakakalimutan ka namin, maalala namin ang iyong pag-ibig sa amin. From being nothing, you made us to be something. Ikaw po ang nagbigay ng halaga sa aming mga buhay. Panginoon, we acknowledge our mistakes, our sins. Ngayon kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng iyong kapatawaran. Sigayo't hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Kung may pagkakataon man na nakakalimutan ka namin dahil sa mga kaabalahan namin, kung may pagkakataon na naiiba yung focus namin, tulungan niyo po kami, O Diyos, na ma-realign ang layunin niyo sa aming buhay. Muli, Lord, ngayong gabi, pag-alabin niyo ang puso namin sa inyo. Maalala namin yung init ng pag-ibig namin sa inyo. Magampanan namin ang iyong pagkatawag ng may tunay na layunin. Walang iba kundi papurihan ang iyong pangalan, O Diyos. Sa aming buhay, walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang at ang kalwalhatian mo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.